mga Biblia, bisan pari. Ating pong buksan sa Hebreo, chapter 11, verse 1. Praise God, hallelujah, nakita po natin. Ano po ang pagkasabi nito? Basahin po natin sabay-sabay. Hebreo 11, verse 1. Ito po ay parasak na salita ng ating umaga po. Sabi ko, 1, 2, 3, go! Ngayon, ang pananampalataya ay siyang katataga sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Praise God, hallelujah, minsan pa hindi po natin, si Pastor Chris, muna sa panalangin. Pagkakilang Diyos, salamat po sa Panginoon sa umaga ito, Lord, na yung mga lingkod, yung mga anak, Christian na sa palataya, at wala sa pangalan, Panginoon. Sa mga ito, Panginoon, sa mga pagkakataon nito, na kami narito, sa pag-aral ng iyong salita, Christian upang sa lirsik ng iyong salita, O Lord, maraming salamat sa umaga ito, na ating nagamit, na sa gagamitin mo, Panginoon, pagkakataon ito, Lord, sa itong si Minister Jai, sa tingin sa mga ikaw, mga tumilo sa kanya. Pangunahan mo siya, Lord, nakikita sa lahat ng mga sa sabihin at aral sa taat. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay aming Christian. Talagay sa aming ng puso at isipan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ang guide at protection at alis mo, God, ang mga hindi ka na sinais, Christian at distraction, indication sa salita. Maraming salamat sa pangalan mo, in the name of Jesus. Amen. Praise God, hallelujah. Magandang po tayong mag-opo. Isang napatapakan po natin. Praise God, hallelujah. Kumusta po tayong lahat? Praise God, tayo po ay mabuti sapagkat tayo po ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Sa guidance po tayo na lahat ng panahon. Praise God, hallelujah. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol po sa faith. Ang title po ng ating Bible study ngayon, faith is the evidence of things not seen. Ito yung mga katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Ay po sa Hebreo 1. Ito po yung pag-usapan natin. Praise God, hallelujah. Ang ibig sabihin po ng word na ito, translated sa evidence, sa Greek word po at itong tumayan, elenchos, as the basic meaning of hope. Pag sila itong evidence, mayroon pong prima. Ito po yung hope. And only occurs one time in the New Testament. Saan na po pala ito nangyari? Sa New Testament. Ayon po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, atin pong basahin. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano po pagkasabi dito? 3 verse 16. Ang lahat ng mga kasulatan na pinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Praise God, hallelujah. Pataparan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kanyang mga salita sa tunay po na totoo ang kanyang mga salita. Praise God, hallelujah. Ito po binanggit sa English na red frog. Translated po ito na ang meaning po nito ang frog of sleep. Praise God, hallelujah. Sabi po sa English, if it had been translated sleep like evidence, kung ibig sabihin na frog, evidence, or frog, then it would show that this evidence comes from the study of the Word of God. Praise God. Dati po, magkaroon po tayo sa ito English. Minsan po ay dumating yung mga foreigner. At kailangan maunawaan natin minsan na huwag tayo manindahan. Minsan, baka yung ginagamit ng salita
natin. Sabi mo dito, ano ba mabasa sa Romans chapter 10, verse 17. Ito ito ngayon. Romans chapter 10, verse 17. Ano ba sabi? And verse 17. Kaya nga ang paniniwalay na nagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Pagay po ang ating mahal na Panginoon. Kaya naman sa tala, mga punyarihan po ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin po ng faith is the proof that we have something that we have no other evidence. Walang ibang evidence ako kapag sinabing proof. Praise God, hallelujah. That we have something that we have no other evidence of whatever, rather just being the evidence of things unseen. Ito po yung mga bagay na hindi nakikita with the physical eyes. Ito po yung mga bagay na nakikita sa pagitan ng mata. Hindi man nakikita kasi sabi na pag sinabi evidence, faith, hindi mo natin nakikita yan. Naiiwala na po tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Praise God, hallelujah. It is really the evidence of things not depicted by ourselves. Ito daw po yung mga bagay, ang katunayan ng mga bagay na hindi po na-depict ng ating mga limang pandama. Ito po yung sinsis natin, yung kamay, yung mata, yung ating pakiramdam ng ating pahinga. Ito ang ibig sabihin po ng 5 senses. It is the evidence of something. Sabi ito, we cannot see. Ito yung evidence ng mga bagay na hindi po natin nakikita sa magitan ng ating heart. Ito ang sabi natin, pag-dinig. Touch, sa magitan ng ating pandama, ang kamay, yes, ating pandasa, at ang last yung smell, yung ating pangamoy. We have already said that faith is the basis of confidence. Ito po yung may ating mananampalataya na po ay isang basihan na tayo may niwala, na tayo confidence. Alam, tiwala ka. Of things hoped for, ating paniwalaan. But Paul said, hope is sin is not hope for that a man says. Ang sabi daw ni Paul, yung ating naniwala daw tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ngunit kapag hindi natin nakikita ng mata ng tao, ay hindi na ito ibig sabihin, wala na, hindi na tayo umaasa. Kapag nakikita natin ng ating mga mata, kapag ka na anampalataya na makikita, ito yung mangyayari. Ngunit kapag ito yung nakita mo na, mahalin, hindi ka na anampalataya, kapag nakita mo na, hindi ka na umaasa. Pagkapaasa, nakita mo na. Ito ang sabi ni Paul. Sabi po ito, why does he say, hope for, but if we hope for, we see not. Okay na po na pagkasabi na? Bakit daw ay nanampalataya pa sa mga bagay na hindi nakikita na, ngunit, sabi ni Paul, na tayo nanampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Then we go with Christian way. At tayo po mayroong pasensya, kaya kung nangyari na yan, mayroong tayong pasensya, na tayo po ay makapag-antay. Na yan po ay titigil din sa magitan ng ating mahal na Panginoon. Buksan po natin sa Romans chapter 8, verse 24 hanggang 25. Saktan po ng Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 24 hanggang 25. Ang pagkasabi dito, sapagkat tayo'y niligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Paano makalinaw? Kapag yung mga bagay mo lang nakikita, hindi na yung pag-asa.
Kaya sino nga ang umaasa sa nakikita? O di ba? Ano tayo na? Ba't nakaasa? Kinakita mo nga. Ang inaasahan mo natin, yung mga bagay na hindi nakikita. Sa 25, ano bang sabi dito? Katapwat kung nagsisiyasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkakayoy, hinihintay natin may pagtitis. Yung po na pagkain. Napalakpahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po sa nagawa natin, tayo po na umaasa at nagtitiis. Ngunit, hindi po natin nakikita. Di ba? Napagkain namin? Sapagat ang ginantay po tayo. Samantala kung dumating na po siya, hindi na tayo maasa. Paandiyan na siya. Ganyan niya ang mga bagay na hindi nakikita. Praise God. Hallelujah. Particular po sa prayer. Di ba? Particular prayer is answered and manifested to our side. Ito yung hindi pangkaraniwang panalangin. Ngayon, tutupad yung panalangin natin at nahayag sa magitan ng ating at ating nakikita is answered and manifest. We can then no longer have faith for it. Hindi na po tayo umaasa kapag nakikita natin yung mga bagay at nangyayari na kasi nakikita natin. Ang ating inaasahan lamang kapag hindi po natin nakikita. Praise God, hallelujah. And faith is the evidence of things not seen. Ang panampalataya daw ay isang ebidensya, katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Faith does not rely upon our senses at all. Yung panampalataya na po natin na hindi po nakabase sa ating mga pandama sa lahat. Kapag nakakatayan tayo. If we regard any sense evidence in order to believe, kailangan po natin yung mga katunayan, ebidensya, upang tayo po ay maniniwala. And total, sa katunayan, faith long the Scripture made. Saan pa natin mabasa dito? Buksan pa sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Ito sabi dito? Verse 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, katapos ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Praise God, diba? Salamat po sa pagbabasa ng Evangelist. Napakalina po ito mga kapatid. Sabi ko, samantalang kami nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Kagaya po natin, tayo po yan, nakatingin hindi sa mga bagay ang mundong ito. Itong nakikita natin yung mga bagay na magaganda na ating makamit, kaya lang sa ating mga profession, na gusto natin marating sa ating mga pangarap sa buhay, mga desisyon. Ito po ay pansamantala lamang na sabi ng Apostol Pablo na tayo ay tumitingin doon sa mga bagay. Ang titingin natin, hindi bagay sa mundo bagay na makalangit. Praise God, hallelujah. Ito po ang kailangan natin, ang sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat ang mga bagay na kita natin sa mundo ito, ano po yung mga bagay, iwanan natin ito. Ito may katapusan. Mga kayamanan, ano pa? Mga hangarin, mga desisyon, mga ambisyon sa ating mga buhay ay mayroon po itong katapusan. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, datapuan ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. Ito po yung binabagi sa Biblia na eternal life. Ito po yung hinahangad natin, yung mga bagay na sa libutan, sabi sa Matthew 6:33, shall be added into you. Tawag ilalagdag lamang po ito. Yung mga kayamanan. Lagi mo natin ulayan yung God's Word. Yung mga salita ng ating mahal na Panginoon sapagkat hindi po tayo nabubuhay sa mga bagay. Ang mga tinapay, masarap na mga pagkain, anong mga paborito natin masasarap.
Isos. Hebreo 11:7. Ito kaya po natin, Hebreo 11:7. Ano pong sabi dito? Sa pananampalataya si Noe, nang maunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay nagdala ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sambahayan. Nasa pamamagitan nito ay pinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Praise God, hallelujah. Maraming salamat, Evangelist Ganda, sa pagbasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Napakalinaw po, ito po yung Father of Faith. Praise God, hallelujah. Sa mga Chinoe, isa po sa mga dahilan upang nagkaroon po tayo ng pananampalataya ang mundong ito. Ito po si Noe nagligtas, ay nag-nais magligtas sa akin. Si Noe po ay tulad po sa ating mga Kristiyano. Ngayon na, mga ating napapansin, Praise God, hallelujah, si Noe, ito po yung mga pastor ngayon na nagtuturo ng katotohanan. Di ba sa Bible, nabanggit si Noe ay nagligtas. Ngayon po itong mga pastor, mga evangelista, mga nagtuturo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po ngayon ang binabanggit doon kay Noe. Wala pong naniwala sa kanila. Ang tayo naniwala lang po yung kanyang pamilya. Ilan po sila? 8. Lang po. Ang ibang tao, mga kapitbahay, mga ating naniwala, kapag si Noe na lang ay isang baliw na. Bakit? Nagtayo sa bundok ng isang karga. Ngunit ngayon, yung ating mga pastoral, mga nagtuturo ng salita ng ating mga namin, nakakarating ng mga bundok, mga sulat, o saan-saan. Sa amang dako, kumamit ng mga social media upang parating ang mga kahuluwang, upang maalaman ang katotohanan. Ngunit yung mga tao naman, sabi nga sa Biblia, binulag. Tingnan mo nagbulag ang Diyos ng sanlibutan ito. Na walang iba ang Diablo na simulang panaman siya ang mga matay tao. Talagang binubulag nila ang mga tao upang hindi makarinig ang salita ng ating mahal na Panginoon. Talagang linaw ang sabi ng ating mahal na Panginoon na bagkos na sila may mga mata, hindi sila nakakita. May mga paa na nilakalakan. Hindi naman po yung nakikita natin mga estatwa. Ngunit yung mga tao, hindi ang iwala. Bagkos kaya tawag ito, bigay-bigian. Alam na nila sapagkat yung sabi nga sa mga tao na Egyptianong nakalabas, yung mga Israelita nakalabas sa Egypt na bakit mo kami dinala dito sa wilderness. Ang wilderness po ay binabase po sa isang Kristiyano na inalis po tayo doon sa sanlibutan, kaya niwala ng sanlibutan, at tayo po ay dinala na bilang ng isang Kristiyano. Diba? Napakahirap pa naman sa Kristiyano, nadalhin ko sa isang wilderness. Wala pong pagkain na masarap. Lahat po ng bawal. Ay hindi mo na magawa. Diba? Dati ang sarap pag nasa libutan pa, nakaranas, sumayaw. Diba? Kumaaring kinding-kinding. Diba? Ang galing sumayaw. Nasayaw lang sa libutan. Minsan, andon pa yung mga pagsusuot ng mga paboritong damit na spaghetti. Pababa. Diba? Pagtaas at pababa. Ano yung mga spaghetti paborito? Gusto nilang aircon yung likod. Diba? Siksi. Diba? Praise God, hallelujah. Nagsuot ito ng butas sa gitna, ng banda. Kamtumi. Paborito nila. Pag sa likod naman, follow me. Di ba na maganda? Sa gilid naman, minsan may bukas na rito. Come beside me. Yung po yung mga salita ng Diablo. Ang itinawag po sa kanila, matindi po ang salita ng Diablo na ang may kapangyarihan sa paggawa ng masasama. Praise God, hallelujah. Sa 11:30, tuloy po natin. Hebreo 11:30. Ang sabi dito, ayon sa pananampalataya ay namamatay ang lahat ng mga ito na hindi bilanggan ng mga pangako, ngunit kanilang nakakita na nananaw mula sa malayo at kanilang pinahayag
Praise God, maraming salamat sa pagkabasa ng Evangelist. Yan. Salita ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ito po yung panampalataya ng ating mga ninuno. Yung mga kasanang mga namatay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi ba po nila natanaw yung ating mahal na Panginoon? Ngunit sila po mayroong mga pag-asa. Kapag tayo ay namatay ngayon sa buhay na ito, sa mundong ito, na tayo naglilingkod sa ating buhay ng Panginoon, tayo po ay nakatanaw. Nakita po natin yung mga pangako, napagkat tayo po ay maasa, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po mga kasanang mga unang namatay. Praise God, hallelujah. Mga nauna po sa atin mga namatay na sila po mayroong mga pag-asa. Ngunit tayo po mga buhay, kapag tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, magkaroon din po tayo ng pag-asa. Magpapatuloy na po tayo. Huwag po tayo tumalikod. Sabi niya sa kanta, no turning back. Diba? No turning back, no turning back. Just continue, we have faith, we have to live. Diba? Pagpatuloy natin yung panampalataya na ating naumpisa na marami na po tayong pinaghirapan. Kung baga, nasa 1/4 na lang. Malapit na po natin matatapos. Tuloy-tuloy lang po tayo, huwag po tayo tumalikod sa ating mahal na Panginoon sapagkat hindi po natutuwa ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po ay tumalikod, bumalikwas sa kanyang mga salita, huwag po natin twist yung mga salita ng ating mahal na Panginoon. Pag ito yung apostolic doctrine na ating narinig, na ating natutunan, ipagpatuloy po natin anong mga doctrine po ng mga apostol. Ipagpatuloy po natin sulti at gawin at pamahagi po natin ng libre kapag ang salita po ay libre at walang bayad. Kapag ito po ay may bayad, maaari po ito ay upahan. Ang upahan po kapag dumating yung mga lubo ay maaaring tatakas po ito at iwan ang kanyang mga tupa. Marami na po mga pastor ngayon na ganyan. Dumating yung sa salita ng Diablo na may dalang kapangyarihan sa paningin nila, kamagitan ng pira ng mga offer sa kanila, tiniwan po nila ang kanilang mga tupa. Marami po na po nangyari sa ganyan ngayon. Praise God, hallelujah. Ngunit tayo po mga tunay na apostoliko na naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag po natin iiwan ang ating mga tupa. Huwag po natin iiwan ang ating mga pastor. Panghawakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Pagpatuloy po natin ano ang ating mga tutunan sa Kanya. Sapagkat ito po yung mayroong kapalit. Ano po ito? Nangako ng ating mahal na Panginoon ang buhay na walang hanggan. Praise God, hallelujah. Ayon sa Hebreo 11:27, basahin po natin. 11:27 ng Hebreo. Huwag po tayong lumayo. Tayo po yung magpatuloy. Praise God. Kakalalang palataya ng iniwan niya ang Egipto na hindi natakot sa puwag ng hari sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakamitan ni Iyong di nakikita. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat sa pagkabasa. Christian God. Napakalinaw mga kapatid. Ibig sabihin po natin ito mga kapatid. Ito po ang sabi ito sa panampalataya, iniwan niya ang Egipto. Kung ating pong ibabasa ngayon sa ating generasyon, ito po yung mga Kristiyano. Ang Egipto po ay ito ang sanlibutan. Iniwan po ng mga tunay na Kristiyano na lingkod sa Panginoon ang sanlibutan. Ito ano po yung sanlibutan? Yung mga bagay. Yung mga dating gawin na ating ginagawa, iniwan na po natin. Ito po lahat ng mga Kristiyano sa mundong ito, ang naglingkod at naging born again sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Iniwan po ang kailangan pagkatawad ng isang tunay na Kristiyano ayon sa 2 Corinthians 5:17. Ano sa pagkasabi din doon sa 2 Corinthians 5:17? Praise God, hallelujah. Nandiyan po ang tunay na pagkatawad. Kaya kung sino man ay kay Kristo, ito ang ibig sabihin doon. Siya ay bagong nilalang. Tayo naging bagong nilalang na.
iniwan na po natin yung dating gawain natin at tayo naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Dito po tayo sa 1 Peter chapter 1, verse 7 to 8. 1 Peter, malapit na po tayo. Praise God, hallelujah. Ang oras po natin ay alas 2:40. Tama ba yan? Alas 2:40. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa dito na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa inyong pupuli at ikaluluwalhati ang dararangal sa pagpapakahayag ni Kristo. Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagalak ng totoo na may dala, at di masayod at puspos ng kaliwanagan. Praise God, hallelujah. Napakalingap, mga patapat sa akin sa 1 Peter, balik po sa 7. Praise God, hallelujah. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, maaring tayo po, gawin ko lang na ito, sapagkat ito po isang para sa mga Kristiyano din. Nakapay kayo isang totoong Kristiyano, naglingkod sa Panginoon, kadaan po tayo sa paghihirap, sa ulit pagsubok. Napaulit-ulit ang pagsubok na ating naranasan ngayon. Magaya na po ng mga trahedya sa sanlibutan ito nangyayari ngayon. Wala nang makikita ko na tunay na Kristiyano. Tunay na ginto. Ang baga sa sanlibutan, tunay na ginto. Tunay sa Kristiyano. Tunay na Kristiyano naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Nakikita sa maging mga pagsubok kung ayaw o kung magpapatuloy. Kapag ikaw ay nagpapatuloy sa kabila ng dating na mga pagsubok, hindi ka sumuko, ikaw ay maaaring matawag tayo ng tunay na ginto sa paningin ng ating mahal na Panginoon. At masumpungan tayo sa ikapupuri at ikaluwalhati at ikarangal sa magitan ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Napakainapiyag yung mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Kung mga hindi po yung mga salita na literal na ating nakikita, physical sa magitan ng ating mga mata. Kung ito sabi ito, but rather spiritual visualization. Ano sabi naman? Ano sabi naman? Spiritual visualization. May isa larawan. May, kumbaga sa ibang salin, may imagine natin. Visualize. May isa larawan natin. May imagine sa magitan ng iyong pag-isip. May imagine natin. Or perception. Ano yung ibig sabihin ng perception? Yung pagkaunawa. Naunawaan po natin. It's with the eyes of faith. Ito po yung mata. Ang ating pananampalataya. When you have something by faith, it cannot be said with the physical eyes. Diba? Kapag nandun tayo sa pananampalataya, yung mga bagay, hindi po natin nakikita yun sa pangkaraniwang mata. Sa pangkaraniwang paningin natin, di ba nakikita siya? Kundi nakikita po natin sa spiritual eyes. Sa physical eyes po, hindi natin nakikita. Praise God, hallelujah. But your faith is the evidence that what you cannot see is yours. Yung mga bagay na hindi na nakikita, ay nasa iyo yan. Sa iyong panampalataya sa ating mahal na Panginoon. Because God is faithful who promised it. Ito po yung nangako sa atin. Ang ating Diyos na buhay, ating panampalatayan. Kaya hindi biro ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng mga pastor, mga bandis na tuturo, natapakarami mo ng promise ng ating mahal na Panginoon. Kaya isa man sa mga promise na yan, kaya ating makamit. Ano ba yung pinaka-labis promise ng ating mahal na Panginoon? Natin kaya tayo na rito, kaya nagsama, naglilingkod na isang Diyos na hindi nakikita at hindi gawa ng kamay ng tao. Ano po yung promise? Ito mga tala, yung promise natin hinahangat.
libre yung ginto sa langit. Hindi ba yun? Mga ginto daw na libre. Mga diamante, makahipo ka ng ginto doon. Dito talaga, dadaan ka ng mga mapawisan ka sa pagkain na yun, pambili na yun ng bigas. Maghihirap ka upang gumanda ang buhay natin. Hindi ko ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Yung ginto, yung kayamanan, hindi ko yun. Ay parang kinakain na mo yun ng tanga, kinagkalawang, sabi sa Santiago. Ang promise po ng ating, hinihangad po ng natin, ang bigay ng ating mahal na Panginoon, yun yung eternal life na lahat. Lahat ng mga kasalanan sa mundo, mayroong isang aman, eternal life. Kaya yung mga bagay na naranasan natin ngayon sa mundo ito, paghihirap, andyan yung maranasan mo yung umiyak, yung buha, lahat ng hirap, yung mga kalyo mo sa paa, akit sa mundo, sa probinsya, akit sa mundo upang mag-serve kay God, upang mag-serve ng kanyang salita. Talaga, walang mga ano yan. Minsan makaranas na walang sinilas. Walang sapatos, yung kalyo, tungkod na. Diba? Nakakaakyat sa bundok. Sama kita naman ang kanyang salita. Praise God, hallelujah. Sapagkat mayroong pangako. Hindi yung pangako na sabi sa Biblia, yung nakikita. Praise God, hallelujah. Nakikita na ating mga mata, mga bagay. Diba, minsan na yung trabaho, inaman natin yung December 31. Bonus. Ano pa yun? Maraming mga promosyon na trabaho. Hindi po yung pangako ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, praise God. Ang pangako po, na tayo maglingkod, ang tunay, at yung mga bagay na sa limutan na iwaksin natin yan. Sabi nga sa 6:33 naman siya na idaragdag lamang yan ng ating mahal na Panginoon kapag inuman siya. Sabi nga, huwag kang tumingin sa mga bagay sa mundo. Sa iyong kapatid, huwag mong tingnan yun. Ang sabi sa Hebrews 12:1, just look. Saan tayo tingin? Just look into Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Siya ang finisher ng ating pananampalataya. Kapag kayo nagkulang, hindi ka ng tulong sa ating mahal na Panginoon. Pupunan niya ng ating mahal na Panginoon. Kung nakita ka ng ating mahal na Panginoon, sapagat hindi maiksi ang kamay ng Panginoon na lagi nakikita, nakikita niya yung kanyang mga banal kung ano ang mga ginagawa sa mundo ito. Kaya, napakayanan, sabi na, pangako ng ating mahal na Panginoon na makalit lamang natin yan kung tayo tunay na magpapatuloy ang magpapatuloy hanggang wakas. Paano kung malapit ang wakas? Bukas-wakas na pala. Ngayon mag-backslide ka, ating mahal na Panginoon. Sayang, di ba? Matagal mo pinaghirapan, inipon, inimwak, ng mahaba ang panahon. Alam, simple mo na sa sarili. Kinalimutan mo ang mga bagay sa libutan. Yung dati mong ginagawa, iniwan mo. Dahil lang sa ating mahal na Panginoon na mag-ikot ka. Ngunit, bago dumating ang wakas, ay iniwan mo siya. Di ba? Kawawa, ang sabi nga sa Matthew 7:21, mayroong isang Kristiyano, ang sabi din doon, Panginoon, ginagawa ko ng mga himala, sumusunod naman ako sa iyo. Ginawa ko yung mga bagay na harapan sa iyo. Ngunit ang sabi ng Panginoon, bakit mo ako iniwan? Ngunit meron akong pangako sa iyo, hindi kita iwanan, ibabayaan man sa kabila ng mga pagsubok na darating sa iyong buhay. Ngunit ano nangyari ngayon? Naging backslider tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay huwag mag-backslide. Tayo po ay tunay magpapatuloy sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Tapos sabi sa last verse natin, Hebreo 10:23. Last verse na po tayo. Praise God, hallelujah. Ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang mga. Praise God, hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ito po yung unay na ingatan po natin. Pagkaingatan po natin matibay. Kasi matibay talaga.
higpit. Higpitan natin ang pagkakapit at pagtiwala sa ating mahal na Panginoon. Ang pagkakilala ng ating pag-asa. Walang ibang ating pag-asa ang ating mahal na Panginoon upang huwag mag-alinlangan. Alisin po natin yung pag-alinlangan. Sabi nga sa prayer, alisin yung mga pag-alamba, yung pag-alala, mga hadlang. Diba? Hadlang sa ating mananampalataya. Alisin ang natin yan. Iwakusin natin natin yan. Kundi tayo po itong tumutok sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat siya po ang sabi siya ang finisher ng ating pananampalataya sapagkat tapat. Walang ibang tapat. Ang kapatid ba natin? Ang ating kapwa, sino man meron bang tapat? Ang sabi niya, tapat na nangako. Di ba? Nung minsan, nung laki na anak niya, minsan, napabago. Nangako niya minsan sa mga syuta. Napansin mo yan? Kasi alahanin niyo yung mga syuta niyo. Kung nakaraan mga ano pa kayo, binatang dalaga. Mayroon ba na lahat ba ng pangako ay natupad? Sumasaglit minsan. Dahil sa oras, sa panahon, sumasaglit minsan. Kailangan niya ng mga pagsubok. Dahil minsan yung pag-ailangan na baka hindi lumating. May ganyan minsan eh. Na mayroon kang pag-ailangan o baka hindi ako tanggapin ng mga magulang. Baka matapang yun. Minsan, ayaw lang ako. Minsan dumating yung mga bagyo. Praise God, ngunit ang ating mahal Panginoon sa pagtunay na tapat ng mago. Alam niyo ba kung bakit? Maging kanyang buhay. Diba? Buhay na. Praise God, ay binigay niya hindi lamang para sa isa. Ngunit sa lahat ng tao na naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, bansang Amerikano, sa buong mundo ang ibinigay niya ang Kanyang buhay, dugo at pawis. Ibinuhos niya doon sa Kalbaryo para lamang sa ating kaligtasan. Sapagkat, sabi nga, sapagkat tapat ang nako. Yun ang tunay na tapat. Pag nangako talaga, ibigay ang buong buhay niya. Walang iniwan sa kanyang sarili. Binigay lahat. Di ba? Kapag naglingkod po tayo sa ating mga Panginoon, ibigay po natin ang tulong. Praise God, hallelujah. Ibigay mo ng buong ko 100%. Hindi po yung nakalaya sa mga kabarsan. 99.9%. May tirang point. Di ba? Parang nakapasok mo ang tablo. Parang may butas doon, nakapasok mo ang tablo. Nakapasok sa ating buhay. Ibigay natin. Sana po natin po natin na epoxy. Diba? Ano po yung epoxy? Yung salita ng ating mga Panginoon ng Diablo, hindi na lang makapasok. No. Sabi, hindi makapasok talaga. Never. Hindi ka makapasok dito. Kapag lingkod ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Yung mga tunay na tapat na pangako ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Naway may tulad po tayo salita ng ating mahal na Panginoon. Nalapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Napurihan sa Panginoon lamang. Kaya balik na po natin sa ating MC ang buong pagkakataon. Praise God, hallelujah.